Alala po natin tungkol kay Vice Dodot. Binanggit po niya kanina na inayos po niya yung ating City Council. Sa totoo, alam niyo naman ang totoo eh. Dati yung City Council, pag umaharap sa inyo, wala naman po talaga masyadong rin-report. Yung mga konsihal po, pag umaharap sa inyo, hindi naman masyado nagsasalita eh. Pero inayos ni Vice Dodot ang ating 11th Council para yung ating City Councilors ay nagtatrabaho, may ginagawa at hindi sayang yung sweldo binabayad niyo po sa kanila. Kaya Vice Dodot, magandang yung ginagawa mo yun. Pangalawa, sinabi rin ni Vice Dodot kanina, sana hindi natin makalimutan to ha, niniwanag ni Vice Dodot na wala ng pondo na dumadaan sa kamay ng politiko. Ang ginawa ni Vice Dodot, sinigurado niya dumadaan na lang yan sa CSWD natin, sa SWAC natin, para walang temptation. Kasi pag pera pinag-usapan, baka maiba ang isip. Ayun po, honesty ang pinasok ni Vice Dodot sa ating City Council. Pangatlo po at napaka-importante, ang totoo po, yung lahat ng programang binanggit ni Vice Dodot, lahat po yun, may pakinabang ang bawat pasigilyo. Lahat pantay-pantay. Pero, kung hindi naging ordinansya yun, eh nandito naman tayo, baka mamaya, magalit na sa atin si Mayor Vico, puro pangako lang raw. Pero ang ginawa po nila Vice Dodot, sinigurado nilang hindi na pangako. Sinigurado nilang nakasulat na, ordinansya na po yun. Kailangan po mahusay yung presiding officer para magawa yun. At yun, si Vice Mayor Dodot Jowisky. Alam niyo po, hindi biro yung ginawa niyo. Alam niyo po, habang nakupuri kami dito, pinapakita ni Kiko Rusya sa amin, ni Consel Kiko Rusya, yung mga picture po noong 2019. Nung kumampanya po kami dito noong 2019. Ang komento ko lang po talaga doon, ang payat pa ni Consel Kiko noong panahon na yun. Malayo na narating ng week ni Consel Kiko. Pero sa totoo, magaling talaga si Consel Kiko. At nakakatawa lang na makita, magbalik tanaw dun sa mga litrato, lalong-lalo na yun. 6 years ago pa po yun, 2019 pa po yun. Kanina rin po, nung bago akong po dito, nagkwekwentuhan kaming kasama si Volta, si Mayor, saka si Vice. Ang totoo po nung umiikot kami, kwento na nga ni Vice Dodot yung isa. Sabi nga ni Vice Dodot, kahit saan siya pumunta dito, sinasabi, huwag nyo napansinin yung mga nakapaskil. Dahil dito, straight beating kami. Pero pinito ko rin po sa kanila. Tuwan-tuwa po ako nung naglalakad ako dito po sa main road niyo. Nung naglalakad po ako, pinikwento ko sa kahit yung tricycle driver po, iniiwan po yung motor eh. Bumababa para salubungin po kami. Kaya maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po, sa totoo, nakakatuwa po para sa aming mga kandidato, para sa aming mga nanunungkulan sa inyo, na nakikita po namin na nararamdaman po ninyo ang ginagawa ng inyong mga opisyalis dito sa lungsod ng Pasig. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nabanggit rin Vice Dodot, yung kwento kasi yung minsan may mga palugaw na nangyayari. Talagang, sa totoo po, yung parte na yun po, hindi na po talaga kami kinakabahan. Alam niyo po ba kung bakit? Noong 2019, nung pumalaot kami politika muli dito, sa totoo, ang ginawa po namin doon, City Hall. Talagang ang mga nakaupo po noon, talagang sila yung nanunungkulan. Si Mayor noon, konsihal. Ako noon, nagpapahinga pa ako noon. Pero, kahit na napakalaki ng kalaban natin, kahit ang kalaban natin, buong City Hall ng panahon na yun, nakita naman po natin sa Barangay Sagad, ang laki ng pinanalo ni Mayor dito sa inyo.
Pero ayaw naman natin masyadong matagal rin ang kunin namin oras sa inyo. Dahil ngayong araw, mananangalian rin po tayong lahat. Apo. Sa parte po, no, sa parte ko po, bilang congressman po niyo, ang pangunahing trabaho ko talaga, magsulat ng batas. Kaya, sa totoo po, hindi ko na mababanggit rin ang batas, pero may pamaypay akong pink na pinamimigay. Kung babasahin po ninyo, nandiyan po yung iba-ibang batas na ginawa natin. Pero kahit pa paano, kahit isa o dalawa lang, magbanggit lang po tayo. Alam po ninyo, nung isang araw, nandun kami sa Barangay Santolan. Nung andun kami sa Barangay Santolan, again po, edukasyon ang pinag-usapan. Pero ngayon po, panahon na rin po ng graduation eh. Malapit na mag-graduation. Kaya may nag-text po sa akin susunod na araw. Sabi sa akin, Congressman Romulo, ikaw sa edukasyon. Eh pwede ba humingi kami ng financial assistance? Kasi yung aming mga anak, ayaw payagan ng private school na kumuha ng finals exam. Kasi nga hindi pa raw sila bayad sa tuition fee. Ang sabi ko po dun sa magulang na nag-text sa akin, Kuya, basahin mo yung pink na pinamigay mo. May bagong batas po kaming sinulat. Bawal na po yung no permit, no exam. Pag ikaw po ay estudyante sa private school, kahit hindi ka makabayad ng tuition pa, sa ilalim ng batas na yan, kailangan ipa-exam ka ng private school. Bawal na po na hindi ka mag-exam. Dahil hindi kasalanan ng bata. Pati na magulang po, isang gipit talaga. Exam lang po yan, sabi namin sa batas. Payagan nyo mag-exam, pag nakabayad, i-release ninyo yung records niya. Pero hindi pwede yung mental torture na hindi nyo papabayarin lang hanggang magbayad. Kaya ngayon po, bawal na po yung no permit, no exam policy. Lahat pwede nang kumuha dahil sa batas na yan. Pangalawa po, gusto ko lang pong mabanggit. Alam po niyo sa kakaikot namin, kahit dati pa po, ang sinasabi sa akin lagi, then chairman po ako ng edukasyon eh, sinasabi sa akin, pati kahapon sa De La Paz, may lumapit rin po sa akin eh. Sabi sa akin, Congressman, bakit gano'n? Dapat ituro natin sa ating mga bata, ibalik natin yung mga dati nating subject na nakakatulong sa ugali ng bata. Sabi ko po dun sa nanay na lumapit sa akin kahapon sa Barangay De La Paz, Ma'am, pag binasa niyo yung pink na pamaypay, may batas na po tayong ginawa. Yung pagbabalik ng GMRC law, yung Good Manners and Right Conduct. Sa darating po na academic calendar, hindi na po pilot sa lahat ng elementary from K to 6, required na po ang GMRC as a subject. Sa ating mga high school naman, from 7 to 12, tatawagin na siyang values education. Sa totoo po, alam natin na napakahirap para sa kabataang Pilipino, kabataang Pasigenyo, ang lahat ng temptasyon ngayon. May computer na kasi, may teknolohiya eh. Minsan, pag nanonood sila sa computer, iba-iba yung natututunan nila doon. Pero hindi lahat tama ang nandun sa mga YouTube, social media, hindi lahat tama. Kaya tama lang po na binalik na natin ang GMRC para hindi lamang magulang, pero pati ang eskwelahan, makakabigay ng tamang gabay sa kanilang mga estudyante, kanilang mga anak. Pero dito po sa Pasig, hindi kami kinakabahan. Kasi dito po sa Pasig, sa totoo lang, dito po talagang close spirit naman po dito eh. All community po yung sino po talaga ito dati. Magkakilala, magkakamag-anak lahat. Dito po, hindi nakakalimutan yung ugaling Pilipino, yung ugaling Pasigenyo. Ano po ba yung ugaling Pasigenyo? Una, mabuti ka sa kapwa. Hindi ka mag-aargabyado ng kapwa. Sisiguraduhin mo po na hindi ka maninira ng kapwa Pasigenyo. Kasi kasama mo yan araw-araw eh. Kaya yung ugaling Pasigenyo, hindi marunong manira, hindi marunong magsalita ng masama sa kapwa.
Ang ugaling Pasigueño, marunong rumispeto sa mga kabataan. Ang ugaling Pasigueño, marunong rumispeto nung nakakatanda sa kanya. Nagmamano pa po. Dito po, pag nag-house calls kami, pag may bata sabihin, o mano. Dito po, hindi natin nakakalimutan yung ugali natin, Pasigueño, gano'n, yung mano. Lalong-lalo na dito sa Pasig, yung ugaling Pasigueño na rumerespeto ng kababaihan ay hindi tayo po dito. Tayo po dito. Pagka may isang tao po, pag may mga tao na naninira, alam natin, hindi nakalimutan na nila yung ugaling Pasigueño. Pag gumagawa sila ng mga fake news, alam natin, hindi ugaling Pasigueño yun. Pag nambatas ko sila, alam natin, hindi ugaling Pasigueño yun. Kaya dito po, tiwala kami na hindi mawawala yung ugaling Pilipino, ugaling Pasigueño. Mabuhay po ang Barangay Sagad, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Pero po, yung kasi po yung reason na sabi ko eh. Pero sa totoo, kasi nakita ko na po, marami pong kabataan. Pag umaga kasi po, sinashortcut ko minsan rin. Pero isa na lang po, meron po akong pinapasok na bagong panukalang batas. Ito po, pasado na sa akin sa House of Representatives on third and final reading. Kailangan na lang niya ng kakambal sa Senado. Pero in fairness po sa Senado, ngayon po dinidate na rin nila. Ito po yung sinasabi kanina Vice Dodo ng Education Pathways Bill. Itong bill po na ito, inaamyendahan po natin yung K-12 law. Gusto na po natin magka-reforma sa K-12 law. Ano po yung reforma na pinopose ko po dun sa panukalang batas ko? Una, dapat po sa grade 10 may graduation na tayo. Bakit? Dahil gusto natin, maalala po ninyo, nung unang sinabi sa atin yung K-12, ang sabi nila, pag may K-12 tayo, huwag kayong mag-alala. Kahit magdagdag tayo ng 2 taon, sigurado natin, job ready at college ready. May magandang trabaho makukuha. Pero ngayon po, alam natin, hindi totoo yun. Yung mga empleyado po, gusto pa rin nila, college graduate o second year college pa lang. So kawawa po yung kabataan na dinagdagan ng 2 taon, yung trabaho na nakuha, pareho rin kahit na hindi na natin pinalagpas ng grade 10. Kaya sa akin ganito po, after grade 10, bigyan natin ng option. Una, pagka sa grade 10, may diploma siya, pwede na siya magtrabaho. Pareho rin naman yung mga ng trabaho, yung balikan. Pangalawa, pwede naman maging entrepreneur siya, magtrabaho siya sa sarili ng business. Magtayo siya na sarili ng mga sari-sari store. Dahil kaya na niya yun. With grade 10, kaya na yun. Pangatlo, tanggalin na po natin yung tech book drop sa DepEd, sa K-12. Yan po, iteration na po natin yan sa industriya. Ngayon po, yung mga nagte-tech book drop, yung iba po doon para maka-OJT, nagbabayad po sila para maka-OJT pa po sila. Hindi ba unfair yun? Dapat, ikaw nagtatrabaho, ikaw bayaran. So yun yung pangatlo po natin, hanap lang tayo ng industriya na talagang may kalidad na trabaho sa lungsod ng Pasig. Pang-apat po, pwede ka pa rin mag-grades 11 at grade 12. Pero, ito yung sinabi ko sa DepEd, alisin na natin lahat ng track, alisin na natin lahat ng strands. Pag pupunta kang 11 and 12, bawasan na rin natin. Ngayon, 31 subjects, di ba? Yes. Bawasan na rin yan. 8 subjects na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject, yan po yung 8 subjects na GE subjects sa first year college. Ito po, pasok ka ng kolehiyo, may 8 subject doon na kailangan kunin ng lahat ng data ng kolehiyo. Ang sabi ko sa DepEd, yung 8 yun, kopyahin na lang. 4 sa 11, 4 sa 12. Kung pumasa sila, ibig sabihin, college ready sila dahil college subjects yun eh.
Tapos pagdating ng kolehiyo, pag merong advanced placement exam, pwedeng kunin yun ng estudyante sa college. Pag pinasa niya yun, dapat i-credit yung 8 subject na sa 11 and 12 sa first year college. Para apat na taon, maging 3.5 years na lang. At yung huling option ko na binibigay ko sa isang estudyante, pagtapos ng grade 10, pwede rin po silang kumuha ng tinatawag kong honors exam. Pag pumasa sila ng honors exam na ito, accelerated na po sila sa first year college. Hindi na sila dadaan ng grades 11 o grade 12. Dahil ibig sabihin, nag-aaral sila ng mabuting grade 10. Handa na sila. Bakit pa natin pinapahirapan? E marami na sa atin, umabot ka ng grade 10, pero maayos naman po tayo. Kaya hopefully po, lahat po ito ma-reform na natin at ma-implement para talagang ikabubuti po ng kabataang Pilipino, kabataang Pasigenyo. Pero bago po ako magtapos, again po, shortcutin na po natin. Sa team meeting po, importante po, buo kami. Siyempre, si Vice Mayor, sabi ko na kanina, lahat ng kaganda, lahat na maayos sa ginawa niya ngayon. At nakalimutan ko pala yung isa. At siguro ito yung pinaka-importante. Always present. Walang absent. Yan po talaga. Dapat nandito ka. Kung wala ka doon, paano kayo magtatrabaho? Yan naman ang kay Vice doon. Si Mayor Vico, siya na yung sunod na magsasalita.